So my dear friends, ito ang pinakadahilan kung bakit tayo bawal natutulog-tulog sa pansitan. My dear friends, this is the new Mazda MX-5 Hardtop Soul Crystal Red. And this is one of the reasons why we work hard. At kahit sobrang dami ng nagsilabasan na pwedeng tumapat, ito pa rin ang gusto ko. Everything is visual when you talk about the name Miata. And kung titignan nyo yung kanyang harapan, yung mga kurba niya, yung pagiging singkit ng kanyang headlight, the Kodo design, yung mga kurbang ganito na napaka-sporty, and it looks poppin talaga. Pagdating sa Soul Red, requested talaga siya kahit na may additional na bayad sa kanyang color option. Minsan mapapaisip ka, how wide can it be para masabi mong girthy siya? Kasi para sa akin, girthy siya tignan kahit na hindi siya naka-wide body kit. Look at the design on the side. Ayan. Ang kanyang side skirt, hindi naman kalakihan. So, maiiwasan talaga ng paa na madaanan siya. Which is, maganda din yun. Advantage din yun sa mga drivers na hindi sanay na may side skirt yung kanilang car. Wala natin yung susi to start up this car. Cold start po tayo, umagang-umaga. And we're gonna check the sound as well, my dear friends. Thank you so much to Mazda Lanang Davao City for allowing me this. So ayan siya kapag naka-idle. Naka-dual exit exhaust siya. Unlike the Mazda 3 na separated siya kaliwat kanan, ito naman magkatikit yung kanyang exhaust tape. Sarap. Titignan nyo yung kanyang ilaw. They're still keeping this chinita eyes na front end light. Para sa akin, napakaganda. But aside from that, it has adaptive LED headlamps or ALH with auto leveling and auto on and off. Yun yung maganda sa kanya. Meron siyang DRL dito banda. Ito, nagiging turn signals as it is. Pero kapag nakapatay yan, color white siya katulad nito. Ayun, ang ganda ng kanyang projector lamp. Meron siyang additional na repeaters dito sa kanyang gilid. Honestly, I would prefer something on the side mirror, but the classic look of this car, definitely a win. And yung kanyang brake light, maganda din. Bilog na single. Tapos meron siyang turn signals sa kanyang gilid. Additional from that, meron siyang LED passive collision signal. Backup camera sa kanyang exterior with 4 parking sensors. By the way, pwede mo siyang mabuksan dito. Ayan o. Control siya. Anyway, ang kanyang trunk space, not that much to be quite honest. At least mga bagahe na pang isang tao or pang dalawang tao, mga ilang araw, mga weekend ride, mga tools na kailangan mo nandito din. Ayun. That's enough for like traveling for 3 days, at least weekend ride. Pwede. Meron din siyang rain sensing wipers in addition sa kanyang windshield. Dipindot po tayo so we can unlock the only passenger door. Tapos dipindot din po tayo and disusi tayo sa kanyang driver door. So kanyang minimum curb weight 1,133 kilograms only. Since sa 2-door, expected talaga siya na magaan. Minimum turning radius 4.7 meters only. And ang kanyang wheelbase 2,310 millimeters. Ground clearance 135 millimeters. Not that bad. And sa maganda dito, made in Japan eh. Ito yung sinasabi nila na pang weekend thrills ang kanyang engine. Meron siyang 2.0 liter naturally aspirated inline 4 Skyactiv G. Actually pareho siya ng size ng engine ni Mazda 3. Only this one
is a daily drifter kasi naka rear wheel drive siya. Ang kanya maximum output kayang umabot ng 184 horses at 7,000 RPM, unlike the Mazda 3 na hanggang 6,000 lang. And ang kanyang maximum torque 205 Newton meters at 4,000 RPM. Top speed 200 kilometers per hour, but I think it will be more kung tutunuhan mo to. And at 7.9 seconds, kaya niyang mag 0 to 100 kilometers per hour. Naka 6-speed automatic siya. Kapag RF, wala nang manual. Para sa akin, it's an enjoyable and thrilling ride na may hint na pang F1 because of its paddle shifters. Ang kanyang gas tank, 45 liters. Euro 4 compliant po ito with a minimum of 95 premium gasoline. And ang kanyang fuel consumption, 6.7 liters per 100 kilometers. Pero since it's a 2.0 just like the Mazda 3 and it's a Sky Active, masasabi mong kayang umabot ito ng 20 to 26 km per liter. And or if you're using the cruise control. Ang kanyang grill, maganda din yung pagkakagawa, my dear friends. And it's for the aerodynamic and performance of the car naman. Yung design niya dito, akala ko may butas. Ayun, wala naman, pero still beautifully done. And yung kanyang front lip, ayan po, maganda ang pagkakayari. Yung mga kurba niya at saka yung mga shapes niya, masasabi mo talagang pinag-isipan ng maayos. Maganda pa rin yung kanyang wheels kahit na pinalitan na. And pagdating sa kanyang harap, ventilated disc brakes po tayo. Sa likuran naman, solid disc. And ang sizes ng kanyang tire, 205, 45, R17. By the way, the brand, Potenza. Double wishbone po tayo sa may harapan. Sa kanyang rear suspension naman, multi-link po tayo. Ginagamit ni Mazda itong ganitong combination for stability and also for proper control when you are cornering. Isa sa maganda dito sa car na to, tignan yung kanyang adjustable sa kanyang sito. Knob siya, which is actually good. Up and down yan, my dear friends. And dito naman, para ma-retract mo to, abanting niya, manual din. Perforated po tayo sa kanyang leather seat. And may kapit naman, yung tipong ginawa talaga siya for a driver talaga na kumukurba. Beautifully done. Same thing as on the passenger seat. Ganun siya. May ISOFIX tether din siya dito sa part na to. Pagdating naman sa kanyang speakers, 9 po yan. Kasama ito. And Bose po ang kanyang branding. Nakikita mo yung i-stop off, ang kanyang traction control, parking, and yung kanyang automatic lighting. Ayan. Sa kanyang steering wheel naman, maganda yung leather touch niya. Touchy-feely kumbaga. Hindi pong may pagka-premium yung dating. As per usual, sa kaliwa po ang kanyang infotainment. Ayan po, makikita nyo po yung kanyang control, answering the calls and everything. Tapos if you are on a straight line, cruise control para makatipid sa gasolina, or kung pagod ka ng yung tipong nakatapak sa gas, siya na bahala sa'yo. Sa kanyang steering, ayan o, tilt and telescopic din siya. So you can get it as sporty feels as you wanted to. Yun yung maganda sa kanya. Panalo to if you have more than 2 million pesos to spend for your car. Panalo to. Naka 4.6 digital display siya, my dear friends, with some additional gauge. May mga indication siya dito, like for the fuel. Dito naman sa kanyang speedometer. Naka auto dimming na rin ang kanyang rear view mirror. Meron siyang 8.8 inches LCD display. It's still not a touch screen, pero at least magagamit mo yun dito. Information, ayan, fuel efficiency, makikita mo, just like the Mazda 3. Ng kanyang setting, marami yan. Ang kanyang in-vehicle display, mga displays niya, brightness and everything, makukuha mo siya all the way. And dito naman sa sound setting, yung lakas ng kanyang speakers, safety setting, highly adjustable din, yung maganda sa kanyang driver assistance available. Ayan po, audible cruise confirmation, mag-iingay talaga siya. And safety alerts, yung na-mention ko kanina, ayan po, blind spot monitoring, alert timing, early, late, ayan o, pwede mo siya ma-adjust ng ganyan as is. And collision avoidance, ayan din o, ayos, diba? Driver attention alert, tutunog din siya. Ayan, no, cancel tayo. In addition, meron siyang Apple CarPlay and Android Auto. Yung control sa kanyang display, and also dito malapit yung kanyang sport mode. If you switch it on, ayun lang, iilaw siya ng sport. And pang retract, nakapagbalik ng car na to, ganito po yung kanyang styling, less than 10 seconds.
And also dito naman, ayan po, may Type-C tayo na USB, modern. And also a card maybe for the mapping yan. I'm not 100% sure. Tapos dito, ayan, pwede mo may lagay yung cellphone mo. Kapag binuksan mo to, ayan, ito lang po yung makukuha natin. Tapos cup holder on this part. Ito naman pwede mo paglagyan to ng gamit. Wala siyang dashboard cabinet dito. Additional cup holder po dito. Tatlong bilog po tayo na air conditioner. And with this, manually adjustable. As per usual, bilog din ang kanyang climate control. Ayan po. Okay naman siya. Malakas, kumbaga. May dalawang RF, my dear friends, by the way. Meron tayong Tanapa leather. And this is the black leather interior. Ang kanyang presyo dito kay Mazda Davao City, 2,610,000 Philippine pesos. May additional siyang 22,800 Philippine pesos kapag Soul Crystal Red. By the way, link in the description tayo sa ating mga sales executive dito sa Mazda Davao City. Hey, Rotom!